Nung nakikinig ako kahapon sa remarks ng defense team, mukhang gusto nilang makakuha ng original na document na nilalaman o tinataglay itong desisyon ng impeachment court dahil hindi natin maitatanggi, maaari lang naman na sila ay mag-file siguro probably ng isang motion for reconsideration doon mismo sa impeachment court na yun or baka sa ibang forum nila dalhin yan. Kaya lang, saan ka pa ba titingin kung sa labas ng Senado acting as an impeachment court nila yan dadalhin, mukhang pataas ng Supreme Court. Pero hindi pa natin alam, maaaring pinag-aaralan pa nila ang kanilang mga options, pero too late na po dahil next week yata, July 30 yata, ang deadline ng pag-submit noon dahil may sabina na. Kung sila pa ay dudulog pa kung saan man, hindi na ideal yon dahil matagal ang proseso doon at normally or ideally, walang sangay ng pamahalaan kahit ang Supreme Court man or ang Judicial Department, hindi po sila maaaring mag-interfere or mag-intervene sa ganitong political power ng impeachment court. Pero Attorney Francis, kayo bilang isang abogado, no, meron ba kayong mga nakikita na possible na gawin ng defense team para medyo mapatagal pa ito at yun nga, pwede pa sila makagawa ng hakbangin para hilingin? Kasi yung procedural o legal na procedure po na nabanggit po natin, maaari nilang gawin, di ba, Attorney? Definitely. Kung ako ang nasa partido or nasa legal team ni VP Sara, hindi mo na ako papayag. Dahil meron pa naman akong until July 30, di ba? So, probably i-raise ko as a prejudicial question or sasabihin ko, may pending po na motion sila probably or meron silang legal action na ine-explore pa. Kaya lang kasi, hindi magandang tignan yon sa optics dahil kung ikaw naman ay walang itinatago, ano ba naman kung ipakita mo o ipresenta mo yung mga dokumento mo dahil makakatulong naman din yon para ikaw ay ma-acquit. Ayan. Attorney, itong one of the prosecutors, si Attorney Representative Leila de Lima, pinuri ito pong si Attorney Chel Jokno doon sa pagpresenta po nila kahapon sa kanyang pagsasalita na malumanay, madiin, pero punong-puno. Kayo po bilang isang abogado sa panunood at pakikinig po ninyo kahapon, paano nyo bibigyan ng grado ang prosecution at ang depensa sa ipinakita po nilang performance kahapon sa ikatlong linggo po ng impeachment trial ni VP Sara? Doon po sa kanilang oral arguments, doon po sa kanilang pagsagot sa clarifications po ng Cayetano siblings acting as senator judges ay malumanay at very objective po yung paliwanag ni Representative Honorable Jokno at hindi po siya tinablan ng kahit anong inis o kahit anong emosyon, kaya very good or indeed excellent po ang kanyang performance. Ang prosecution po so far doing well dahil patapos na sila doon sa first article. Ito naman papunta na sila doon sa susunod. Mukhang talagang nabibuild nila yung kanilang case theory. Kaya so far may score silang nakakamit at hindi lang natin pinapalakpakan din si Representative Jokno, ganun din ang wisdom ng impeachment court dahil yung decision po na sinambit ni Presiding Officer Cheese Escudero, mapapansin nyo naman po back up naman po ng mga legal basis at meron po talagang inaangklahan na mga previous na desisyon ng Korte Suprema, kaya talagang wala na akong hanapin pa so far dun sa maganda na outcome ng decision kahapon. After po nitong decision po ng Senate Impeachment Court, ano na po yung next o yung mga inaasahan na mangyayari, lalong-lalo na kapag makakakuha na po nitong mga bank records, ito pong mga ilang tax records na Duterte at kanyang asawa, Attorney? Ang observation ko po kasi sa ever since, talagang may attitude yung kampo po ni VP Sara na or meron silang plano na talagang hindi nila gustong ipasa or ipakita yung kanilang mga financial records. Kaya ito ay
ang abangan natin, maaring ito ay fatal blow or ito po ay deadly sa depensa ni VP Sara kung meron man talaga doon na makaka-incriminate. Well, anyway, hindi pa naman natin pinangungunahan, pero kasi kaliwat kanan na yung mga press release nila at in fact yung asawa pa po ni VP Sara ay nag-file din ng mga patong-patong na kaso laban kila Congressman De Lima, Congressman Jokno, patungkol doon sa mga bank records, confidentiality of bank accounts. Ito po ay talagang aabangan natin next week. Kasi nga naman, kung maipapaliwanag ang source or legitimacy ng pinanggalingan ng mga income nitong mag-asawang ito pa ay makakatulong sa kanila. Kaya at sana hindi rin nila harangin o sana mag-participate din sila dahil wala naman po talagang substitute sa transparency.